Guys, so ito tayo, another delivery from Plants by Flipay. Actually, farewell delivery to kasi stop muna ako sa pagbili ng mga plants kasi kung mapapansin nyo, punong-puno na ako ng halaman sa mundo ko. Kahit saan ka magpunta, may halaman. Kahit sa CR, may halaman. So, wala na akong tutulugan. So, pinaka-last ko na to kasi dun sa may labasan ko na, sa may terrace ko, it's almost full na rin. So, magpapahinga muna tayo sa pagbili ng halaman. Pero ang good news is sana dumating na yung robot ko, yung IB. Para at least, ma-review ko na sa inyo yon because that's also the latest robot na in-order ko from hindi Kickstarter yun mismo sa Living AI. So, ini-introduce ko na sa inyo as of now. So, bubuksan natin ito nga pala. Tapos, isa-isa ko na namang balatan. And then, in another video, ano ba yan? Hindi ko alam kung ano sasabi. Alam niyo kung bakit usong-uso ang trangkaso. Parang naliliyo ako. O sige, balatan ko na to isa-isa. Kasi kung i-open natin to, baka maglupa-lupa pa iisa ang aking kamay at ay may hawak akong camera. Balikan ko kayo guys ha. So ito na nga, tuloy-tuloy na tayo. Teka, ilagay ko lang to sa background. Ito yan. Ang tawag nila dito, sikaw. Yan. May purpose ito kung bakit ko to ilalagay sa background Sandali. So meron tayong Astrophytum dito. Yan, dalawa yan. Kaya kung sila binili, actually hindi naman talaga ako avid fan ng Astrophytum. May dalawa akong Bishop Cup, namatay yung isa. Yung isa na deform. Kasi ang Bishop Cup, Astrophytum yon. Kaya lang, hindi ko talaga hilig ang Astrophytum. Kaya siguro parang, since hindi mo hilig, parang nagtatampo din sila sa'yo. Parang ganun nagko-corking. Pero, fortunately, yung isang Bishop Cup na buhay. Tapos may Kiko ako na pagkatagal-tagal na kasing laki lang ng garbanzos, ganyan na siya kalaki. Halos kasing laki na siya nito. Kaya sabi ko, ay, pwede naman pala akong makabuhay ng Astrophytum. So kumukuha na ako sa kanya ng mga Astrophytum. So meron tayong star doon sa labas. Pero wag natin discussion. Etong dalawang to ang i-discuss natin. Yan, at saka ito. So ito tingnan nyo, ang dami-daming flakes. So ito first time kong hindi, second time na pala. Yung isa ko palang star doon. Nudo man tawag yun or something like that. Yung star ko doon, marami ring flakes na ganyan. Nakita nyo yung mga badilaw-dilaw na yan. Yan. Kasi itong Astrophytum na to, yung pinaka-fluff niya, naninilaw yan, dumudumi. Syempre, ikaw, alam mo naman sabunin mo yan, ang lawan, kulayan at lagyan ng Clorox, di ba? Pagka sobrang madumi na yan, it causes something na detrimental doon sa plant. Minsan nagkakaroon ng mga fungal infection or pinamamahayal na something na hindi na maganda kasi nga, sobrang dumi na ng mga fluff niya. Sa nature, natural, naglalagas na lang yun or tinatanggal na lang niya siguro sa nature dahil wala naman siyang means and ways, ina-outgrow na lang niya. Pero since tayo yung mga gardener tayo, syempre, gusto natin, laging presentable ang ating mga plants. Minsan may mga ano dyan may mga obsessive-compulsive, charot. Yung gustong malinis yung lagi yung mga halaman nila, spray ng tubig, hindi po natin pwedeng isprayan ng tubig basta-basta ang Astrophytum. Kasi it will cause fungal infection. Ganyan na nangyari doon sa isang Bishop Cup ko, kaya siya nag-porking o yung nagbabrown yung pinaka-roots, yung pinaka-katawan niya. Although buhay pa naman siya, yung isa nag-deform, pero siya parang bibigay na rin, ewan ko nasa taas kasi yun. Meron naman din akong mga nabuhay. Excuse Nako, pagpasensya nyo ng lola at alam nyo naman, usong-uso ang trangkaso ngayon. Meron akong isang Astrophytum na tawag ay Kiko. Yung Kiko na yun, Diyos ko, pagkatagal-tagal na sa akin noon, pre-pandemic pa ganyan palang kalaki yun, no? Kasi laki lang ng garbanzos. Nabuhay siya, mga kasing laki na siya ngayon ito. So, natuwa naman ako. So, sabi ko, i-try ko naman din mag-Astrophytum. So, may mga Astrophytum na akong kinuha kay Flipay. Aside from that, gusto ko matry itong gamot na to. Yan. Ang tawag dito sa gamot na to, guys, sikaw. Di ba? Alam niyo, itong gamot na to, panlinis ito ng mga maruruming Astrophytum, lalo na doon sa mga obsess dyan sa mga kalinisan ng mga Astrophytum nila. Hindi natin pwedeng toothbrushin yan kasi matatanggal yung ganda niyan, lalo na yung mga flakes niyan. So since hindi sila pwedeng toothbrushin, hindi pwede basa-basain, at lalong-lalong hindi rin pwedeng sabunin, ito ang pinakamagandang solusyon, sikaw. Sooner or later, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. Pero this is used effectively sa paglinis ng ating mga Astrophytum. Okay, away from that na tayo Then next, ito pa. Meron akong Fred, kaya lang hindi ko alam kung anong Fred, Mammillaria ata to pero natunaw daw, so pinalitan niya ako ng Ariocarpus to alam ko Ariocarpus ang tawag dito, so pinalitan niya ako nito dahil alam mo na, pagka minsan hindi nakakayanan ng halaman, natutunaw talaga. Alam mo naman si Flipay, sabi ko wag nang palitan, go pa rin, sige na. But anyway, meron tayong dalawang offset na Gymnocalcium. Ibig sabihin ng offset, hindi siya galing sa seeds. Anak ito ng mother plant na itinanim, pinaugat, etc. etc. Ayan, ang ganda, di ba? Itong ganda nito, may potential to. Sobrang ang ganda. Napunta sa akin. Alam niyo, ang dami-dami nito. Tapos, napaka-konti lang ng mga nakakuha. Kasi, syempre, ang hirap-hirap mag-mine. Diyos ko, grabe, bago to na-mine. Nakadalawa ako, may gulay, nakadalawa ako, promise. Tuwa ako nung na-mine ko tong dalawan to. Kasi talaga super ang ganda. Ito, yung variegation niya, full na. Konti na lang ikikending ko. Lahat yan, variegated na, di ba? Tapos, ito naman talagang ganda. Ang ganda ako dito kasi tignan nyo, bilog na bilog. Ang lusog-lusog, no? Sobra. Anyway. Continue tayo. Itong Quinaria. Teka, asan muna? Ito muna tayo. Itong tawag nito, Napiforme. Ito yung Napiforme, guys.
Ang ganda, di ba? Parang pine tree ang texture ng dahon niya. Kaya lang guys, hindi ko sure. Kasi ano to eh, codex. May codex siya eh. Ang hindi ko lang alam, kung yung codex na yan, pwedeng ilitaw. Maganda sana kung pwedeng ilitaw. Kaya lang just the same, nung nakita ko tong minamain ko to sa video, nakalubog eh. Kaya nilubog ko na lang. Pero kung makikita niyo yung codex nito, tapos kung pwede lang sanang ilitaw yung codex, ang ganda-ganda. Pero hayaan ko siyang maglitaw ng sarili niyang codex. Hayaan ko siya dito. Matagal naman itong magagamit tong paso na to eh. Kusang lilitaw yan, tapos kusang magbabawas yung mga lupa. And then, ayun, makikita na natin yung codex. Yan, yung tawag sa kanya is napiforme something, napiforme. But titignan ko mamaya kung ano ibig sabihin ng napiforme. Kasi hindi ko rin alam. Di ba? So, punta muna tayo dun sa iba. Quinaria. Yan. Ito yung Quinaria, oh. Hindi ko Quinaria. Ang kakita nito nung nandoon sa video na nagmamine ako. Teka, sandali. Lagyan natin magandang background. Ching! Hindi pa rin. Dito tayo. Ayun! Oh. Ang ganda-ganda kasi niya. Para siyang, ano ba mako-compare sedum? Basta ang ganda niya. Tapos with codex din siya, guys. Yan. Hindi ko rin alam kung pwedeng ilitaw ang codex nito. Kaya ang ginawa ko, half-baked na lang. Meron lang ako 1 part na inilitaw. Pero hindi ko nilubog lahat. Malit lang yan, oh. Lit lang, oh, diba? Pero ang cute niya. Tapos, meron akong Little Demon. Ay, naku, paborito ko tong Little Demon na to, guys. Ang ganda-ganda, ang taba-taba, ang pintog-pintog. Oh, ang ganda-ganda, diba? Konti na lang din, oh, full variegation na. Ganda, no? Ay, nako. Sana mapalaki ko yan. Kasi gustong-gusto ko yung Little Demon na yan. Ang alam ko dati, tinawaran ko yung isang Little Demon dati. Magkano pa, mahal-mahal pa niyan dati. Ngayon, magkano na lang siya. And then, meron akong Magma. Yan. This one, maganda rin naman si Magma. Meron ako dun sa labas, Amber. Kamag-anak ni Magma. Pero, feeling ko, parehas lang naman sila. Halos hindi pa kasi ito full variegation eh. Pero pagka gumanda-ganda pa to, mas maaayos pa ang kulay nito. Diba? Ang ganda, no? Yan. Meron ako doon yung Amber ko, ang ganda-ganda na ng variegation niya kasi syempre alaga na ng lola. Gumaganon pa, di ba? Tapos meron akong Marble. Ayan ba to? Tama ba? Bakit ako may Marble? Asa yung Marble ko? So, Little Demon, Magma, Marble. Asa pa yung Marble dito? Ito, Marble to? Ay, baka ito nga yung Marble. Kasi alam ko talaga ito yung offset. Teka, sandali Oh, ito ata yung Marble. Oh, yan, ito nga yung Marble. Ayan, ang ganda din ano. Oo. Ganyan ang Marble, guys. Oh, para talagang Jolen. Yan. Alam niyo yung parang kulay ng Jolly na parang nag-fade, parang naglalandi sa tubig na tela, parang gano'n. Ayan. Ganyan. Ang ganda, guys. Oh, full variegation na siya. Bata pa siya, pokpok na siya. Charot. Full variegation na talaga siya. Ang ganda, di ba? Oh, that is Marble. Actually, may Marble ako sa labas. Kaya lang, yung Marble ko sa labas, green. This one is white Marble. Meron pa akong pink Marble din sa labas. Kaya napakalaki ko na kompleto ko na yung tatlo. Anyway, let's go. And then, meron tayong dalawang Lophophora ito. Yan. Oh, di ba? Namumulaklak na, guys. Oh. Ano kayo tsura Lophophora bulaklak? Alam mo, may Lophophora ako ganyang kalaki. Oh, binigay lang sa akin. Gisantes pa lang siya ganyan. Alam nyo kung gaano lang ang inilaki? Ganyan lang, guys. Oh. Naging kasing laki lang siya, siguro malaki lang ng konti sa Lanzones. Tapos may mabibili na palang mga ganito kalalaki. Diyos ko, pinaghirapan ko pa siya. Kada tag-araw lumiliit, tag-ulan lalaki. Tapos biglang liliit na naman. Ako po, Diyos ko, di sana bumili na lang ako ng ganito noon. Ano? Kaya lang pre-pandemic pa yun. Ang mahal-mahal pa ng bili ko ng Lophophora. Kung tutuusin mo, pag binili mo siya, mahal. Kaya lang since binigay kasi sa akin, kasi laki lang naman siya ng Gisantes. Pero ang dami ko naman binili. Diyos ko, dahil libo-libo rin Pero at least ngayon, may Lophophora na ako at may flowering na. Guys, ang Lophophora, ingatan nyo. Teka, sinalilangan. Ay, nako, pasensya na at inubo-ubo ulit. Ang Lophophora, ingatan nyo. Kasi ang mga ibon, ang mga maya adik dito, naku po, Diyos ko, kaya hindi lumalaki yung Lophophora ko sa taas. Tinultap-kultapan. Butas-butas ang aking Lophophora. Buti na lang ang Lophophora, napakadaling gumaling. At saka mabutas man itong ibabaw na to, ay nako, tumutubo talaga yung mga anak sa gilid. Kaya okay lang. Ang dami ng anak, kahit ang litlit pa lang niya kasi laki ng Lanzones, pero ang dami niyang anak kasi pinagtututukan ng ibon. Adik ang mga ibon dito sa Lophophora na to, kaya kailangan proteksyonan nyo to. Ako ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng mas malaking mineral water, binubutas-butas ko yung mineral water. Tapos, hindi ko masyadong tinatakpan. As in, parang yung pinaka-rim niya, nilalagyan ko rin ng parang ganun-ganun, no? Para hindi na siya makuha ng ibon. Okay naman, survive naman siya doon sa ginawa ko. Pag tag-ulan naman, hindi naman nila ginagalaw yun. Pag tag-init lang, siguro kasi walang tubig, di ba? Siguro, tinatamad maglipad-lipad ko saan na may tubig. Kinakagat nila yung mga succulents ko, tsaka yung mga cactus ko. Anyway, next. Ay, ito, Buddha. Ayan, this one, Buddha. Ay, na-refund din si Buddha. Alam ko si Buddha, dilaw. Pero, according sa ating seller, medyo natsugi din. Ay, naku, minamalas ata ako sa dalawang natsugihan ko. Pero, ewan ko kung may pinalit siya or what, hindi ko alam. Pero, may isa pa ako dito. Yan, ito. T-line, yan. O, diba? So, yan na yung pinakalahat ng ating bagong loot ngayon from Plants by Flipay. Ayan. Kasi itong ayo ata ang ipinalit doon sa, sa Fred, sa Mamilaria Fred, at saka sa Buddha. Bali, magkano yun lahat? Hindi ko alam.
Hindi ko alam, hindi ko tinicheck, bala na yan. Basta binigyan naman niya ako ng replacement. Ang ganda naman din kasi first Ario, nagkaroon ako nitong Ario kaya lang di ko alam dati na Ario pala tawag diyan. alam niyo sa baba pa ako. Alam niyo nung panahon na yon, 300 pa ang mga cactus sa Baclaran. Kaya maganda, kaya alam niyo yung pagkamahal-mahal ngayon na rainbow cactus na siguro pinaka mura na makukuha mo 700 ngayon. Ay Diyos ko, 300 lang yun dati kay Manang sa Baclaran. Kaya lahat ng mga ito, bukod lang dito sa mga siyempre dito sa mga gymnocalcium na mga Chenes Cheverlin na siyempre, nagkaroon na sila ng mga bagong imbensyon na kulay. Wala pa dati yan, puro halos green lang lahat. 300 lang yan, guys. Pero itong sa totoo itong Astro, wala pa akong masyado na encounter nito noon. Meron, pero hindi siguro ganyan ang itsura. Hindi pa ganyan kagaganda. Crossbreed na yan. Kaya paganda na ng paganda. Pero ang alam ko talaga nagkaroon ako nitong Ario. Pero hindi rin ganito ang itsura. Kasi crossbreed na rin to. Improvement na to eh. Pero alam ko Ario din yon. Kaso natural binenta ko. Kasi nga lumipat-lipat kami ng bahay. Nagpatayo, nagpagawa. Siyempre, kaysa naman ilipat mo ng... Kasi alam mo halaman ng pinaka diferensya ng halaman. No? Once na sana yan sa isang lugar, huwag mo nang ililipat yan ng basta-basta kasi matutsugi yan. Kaya ang ginagawa ko, instead na ilipat ko, binibenta ko na lang. Para at least yung bagong bumili, siya nang bahala kung anong gusto niyang gawin sa halaman, di ba? Kasi at least hanapan niya na bagong pwesto na na paglalakihan. Sa akin kasi grow lights, di ba? Noon pa kasi grow lights na. Tapos minsan mix grow lights at saka sunlight. Syempre nasa ko ng bahay Hindi mo pwedeng pure sunlight kasi hindi naman enough yung bintana o yung mga ganun. Lalagyan mo talaga ng supplement. Ang tawag diyan is supplemental grow lights. Hindi kasi naintindihan ng iba maganda pa rin ng ganyan outdoor. Hindi naman lahat ng outdoor is nakakaganda. Minsan, may mga halaman na pag nilagay mo sila indoor, ay bumubongga sila. Basta ibigay mo sa kanila yung nire-require nila, di ba? Kaya, ayan, di ba? Balik na naman tayo sa ating bisyo. At ang alam ko, nakakuha na ako ng lahat ng ito. Pero, syempre, pangit pa noon. Yan. So, sandali lang ulit ha. Ay, grabe na talagang trangkaso ngayon, Ay, Diyos ko day. Alam niyo, ang kati sa lalamunan. Grabe. Ay, naku, Diyos ko day. But anyway, sana nagustuhan na naman ninyo itong video na to. And here's your Lola again, saying, happy plant, happy life with Plants by Flipay. And please, do not forget to subscribe, to share, and to like the video. And kung nasa ibang platform kayo, it will still be your Lola with an H, L-O-L-A-H, Bong Lim here's. Ay, hindi, nasabi ko na pala. Salamat na lang po ng marami. At please, pakisupport naman ang ibang channel ng Lola, ang ibang channel, ang ibang platform ng Lola. Okay.